Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ayan, unfortunately, wala tayong stand, no? So hawak ko lang yung phone, kaya pagpasensyahan nyo na kung ganito ang setup natin ngayon. Walang importante naman yung reading. Isipin mo na lang para lang tayo mag-usap sa video call. Tapos, yan, ma-appreciate ko yung heart smileys ninyo. Malaking bagay yun sa akin, guys. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. Ito lang yung place and time na available ako for today para gawin tong reading. So, yung place is medyo maingay. So, pagpasensyahan nyo na kasi nandito po ako sa aming restaurant, Jelly's Restaurant, along Naga Road, Las Piñas. If you want to try it out, pwede kayo pumunta dito. Only Wings Sizzling, yun yung mga foods namin. Inasal, so you might want to check it out. Anyway, sa mga gusto mong personal reading, Madam, space, P, space, lagyan mo na space sa dulo, yun yung Facebook page namin, doon ka pwedeng mag-inquire. May admin ako na mag-a-assist sa'yo. And kung gusto mo naman sa Gmail, virgophilippines@gmail.com. Okay, simulan na natin yung reading. So, you do have here, ang reading natin ngayon is past, present, future, okay? Love reading to. The producer plant is here. Okay, so sa nakikita natin dito, I feel like your energy, Virgo, is that pwedeng sa ngayon, pwedeng wala kang pakialam sa kung ano sasabihin. I mean, in the past, wala kang pakialam sa kung ano naman sasabihin ng iba. You're just doing kung ano yung mga gusto mong gawin, mangyari, pinupush mo lang yan. 'Di ba? You want to create something na yung bagay na yun, wala kang pakialam sa kung ano man yung magiging, kung ano reaksyon ng iba, sasabihin ng iba. 'Di ba? Kung ano lang yung gusto mong gawain. Yung iba sa inyo has something to do with money. So, pwedeng, maybe gusto mong mag-create ng new sources of income. Ayan, yung iba naman sa inyo, pwedeng sa love, I feel like wala kang pakialam sa kung ano sasabihin ng iba pagdating sa love. And Page of Rings, yeah, you're being quite like, ang energy kasi ng Page of Rings is like bata or someone who is immature. So, emotionally, or pagdating sa pagdedesisyon, in the past, nakitaan kita ng immaturity. Okay? Yung parang kahit alam mo na, pwedeng yung iba sa inyo pagdating sa love or pagdating sa money, alam mo na marami or malayo ang mararating nun 'di ba? Kumbaga, pinush mo yung isang bagay na feeling mo malayo naman ang mararating nito. Okay? So, kahit malayo yung mararating nung bagay na yon, I mean kahit marami ang may ayaw dun sa mga bagay na naiisip mo in the past, pwedeng naiisip mo malayo naman ang mararating noon. Okay? And yeah, you do have here the villain. Ayan, so sa nakikita natin, you are like the villain in the past. Like maraming against, or alam mong mali, or alam mong hindi pwede yung gusto mong mangyari. But then, in-insist, nandun yung nakikita nating pag-insist mo sa mga bagay-bagay na iyon. Okay? So, yun yung nakuha natin in the past. And yung iba sa inyo with the 9 of Mirrors, pwedeng may mga naging problem kasi pwedeng nagbulag-bulagan ka in the past sa pwedeng mangyayari na negative kasi more on positive ang inisip mo 'di ba? Which is okay lang naman, si positive thinker, but some of you pwedeng hindi mo na inintindi kung anong mangyayari in the future na hindi maganda. Kumbaga parang more on positive ka pero hindi ka rin ready just in case na hindi mangyari yung mga positivity sa future na nasa isip mo. Kumbaga wala kang backup plan. Yun yung nakukuha natin dito with the blindsided. So, pwedeng nagkakaroon ng problema, or pwedeng kusala, pwedeng ikaw ay nakakasakit or nakasakit ng pwedeng hindi mo nalalaman or hindi mo, wala kang pakialam, parang ganun. Anyway, punta tayo dun sa person na ano pala to, no? Past, present, future. So, wait lang. Ilalapag ko lang yung phone kasi unfortunately, kukuha ako ng card. Wala tayong stand. Okay? Okay, nakakuha na ako ng card. Queen of Mirrors.
Mm, wait lang. This is the Paradise. Nakakamoy ako ng paputok. Yeah, something na may kinalaman sa paputok. Like, pwedeng yung iba sa inyo, um, nasa malapit ka sa mga powder, or I don't know. Hindi ko alam kung, kasi wala naman ako masyadong alam dyan sa mga ganyan. But, ayan. Two of Roses is here. And then, Queen of Flutes at saka the End. Okay, so some kind of ending ang nangyayari ngayon. And with the Queen of Flutes, I feel like this is an ending na pwedeng may involvement ng emotions. Nakikita natin, someone here is willing to give the love. And I feel like with the Two of Flutes, date card, yung iba sa inyo may mga pag-uusap dito na parang pwedeng you're thinking na parang you just want to be happy, gusto mo lang maging masaya. Queen of Mirror, yeah, someone here is nakikita natin na pwedeng may mga pagka-cut off na ginagawa, kaya nga pwedeng nagkakaroon ng ending eh. Yun ay dahil gagawin ko to, etong ending na to, kasi gusto ko maging masaya. Parang ganon. And then someone here is willing to give the love, and I feel like someone is willing din naman na umalis or ibigay yung makakapagpasaya sa iyo. Ano? And you do have here the silver lining, Six of Mirrors. Yan, someone here is moving on from the connection. So, pwedeng the person that you're dealing with is currently moving on. Kasi kung ikaw yung gumawa ng ending, parang gusto niya maging masaya ka lang. Okay? So, anyway, tinatry ko kung itataas ko yung kamay kong ganyan. Pero nangangawit po kasi ako, guys. Medyo matagal yung pag-uusap natin. Okay, so kunin natin yung future for you. Wait lang ulit, i-pause ko lang. Okay, I'm back. So, in the near future, meron tayo ditong Page of Mirrors. This is showing to me as pag-uusap na parang nakatago or tinatago, or yeah, someone is talking behind your back. Pwedeng ikaw ay pag-uusapan. I feel like with the Three of Mirrors, may involvement ng third party for some of you na pwedeng isa pa ito sa pag-uusapan, or like, unfortunately, yung iba sa inyo, pwedeng ma-involve ka into a third party situation, which is you do have here the Nine of Rings. Oh, I mean, I can see, ang weird lang kasi na matagal ko naman na nakikita itong card na ito or deck na ito. Pero I can see Julia Barreto. Image niya yung nakikita ko. So, some of you, alam mo yung, hindi naman si Julia Barreto mismo. I mean, yung story niya, hindi ako masyadong familiar kasi hindi man ako ganun kachismosa, lalo sa mga ganyan-ganyan. Pero, parang nagka-issue siya dati before kay Gerald Anderson, and then kay, anong tawag dito? Joshua. So, kung hindi ako nagkakamali, pwedeng may something sa kanila ni Joshua, like pwedeng in a relationship sila. Tapos nawag dito, kalimutan ko yung pangalan, Budoy. Yun yung parang ng Budoy, yung nag-act nun. Yan, si Gerald Anderson. Pwedeng nagiging ganun yung story mo ngayon, like maybe yung iba sa inyo, Budoy or si Gerald Anderson, alam naman niya yung sa kanila ni Joshua, and then, parang may involvement ng third party dito in the future for you. Pwedeng alam ni third party itong relationship or yung connection with the other person, and then nandun yung you do have the rose ceremony. I feel like someone is willing
na i-pick up or kunin yung loob mo or kunin ka. Kasi maybe lalo na if you feel like tinapon ka ng iba or wala nang pakialam sa'yo or nag-end naman na yung sa inyo, maybe with the past, and then another new person, lalo na dito sa Ace of Roses. So this is a new beginning. By the way, may upuan dito sa aking harapan. So kaya lang pag ipinatong ko kasi yung phone dito, wala akong sandalan ba? Meron siya sandalan, medyo malayo na. Hindi mo na ako maririnig. Okay, wait lang. So, anyway, nabanggit ko lang, no? So, Ace of Roses, this is showing to me as new love, new connection. And you do have your 09, which is ITM, yung letter sa ilalim. Gusto ko i-clarify ito. Wait lang, bababa ko lang yung phone. Okay, so ito, nagpapakita ito as, alam mo, ITM yon, pero yung nasa mind ko kasi ba, yung lumalabas sa akin na message is hindi ITM, kundi ATM. Okay, ano yon? Kasi yung ATM is pag inano mo siya sa, hindi yung ATM na lagay ng pera. I mean yung ATM, pag nilagyan mo ng words yon, shortcut siya ng at this moment. So it's like a message for you na you focus sa moment mo ngayon. Do not focus on the future, do not focus on the past. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Anong mas magandang gawin sa sitwasyon mo ngayon? Forget about the past. Okay? And the daydreamer is here. Some of you may mga messages through your dreams. You listen to your dreams. Ace of Lots, nakikita natin dito how you, this is new love. Some of you, pagdating sa past, if you are still attached sa past, ito nandito sa bottom of the deck, 6 of Mirrors. This is like, you have to move on from the past, or kung si past ang hindi pa nakaka-move on, kailangan niya mag-move on sa'yo. 'Di ba? Kasi I'm seeing like a person in the past na pwedeng connected pa rin sa'yo. So hindi ko lang alam kung sino sa inyo ang hindi maka-move on, ikaw or siya. But the way I see this, there's a new person na parang nagiging dahilan ng ngiti mo, and I can see I can see you talking to someone, or pwedeng kinikwento mo na itong taong ito sa iba. And it's like a secret kind of energy. Pero anyway, yeah. I can see 39, so that's an angel number sa'yo, 999. Actually, sa numerology, yung 9 is almost complete na yan, papuntang 10 na So, ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para magkaroon na ng completion, ng ending? Kasi ikaw lang nakakaalam nun. 'Di ba? You have to do something. Ano ba yung dapat mong gawain para talaga magkaroon ng completion, ng ending? So, yeah. I feel like maybe yung iba sa inyo, you need closure para makamove on ka sa past, or si past makamove on sa'yo, kailangan nyo ng closure, and yeah, you need to proceed sa next chapter naman ng buhay mo, and in order for you na makapunta doon, kailangan of course masettle or maayos muna yung mga dapat ayusin mo sa past mo. Okay, so i-end ko na yung reading dito. Maraming salamat sa nakakuha ng message. I love you all, and bye-bye.